mga kabayan, ito talaga, hindi aangat ang mga Duterte to national prominence kung walang Marcos sa likuran nila. Noong 2016, nandiyan si Amy Marcos. Ngayon 2022, nandiyan si Bongbong Marcos na sumuporta sa mga Duterte. Kaya kayo mga Duterte, at titigas na mga mukha nyo, natawag-tawagin ngayon yung naglagay sa inyo sa national politics na adik, bangag, etc. etc. Kasi mga kababayan, mukhang etong si Sara Duterte pinapatunog na ang mga batingaw. Oo. Mukhang nagbibigay na siya ng senyales sa kung sino man ang makakarinig or yung kailangan makarinig nitong salita na siya ay ready nang maging presidente. Handa na raw siyang pumalit bilang presidente. Mga kababayan, no joke, sinabi niya yan. Hindi ako nagjo-joke. No joke. Eto yun, sabi niya. VP Sara ready for presidential succession. Take note ha. Hindi lang siya ready daw maging presidente. Ready siya na pumalit kay Bongbong Marcos kapag tinanggal daw. Take note ha. Merong specific itong konteksto. Hindi lang siya ready na pumalit. Ready siya kapag tinanggal si Presidente Bongbong Marcos. Diba? Tigas ang fez. Ang tigas ng fez ni ate. Ibang level. Alam mo yung tawag dyan? Lakas, tama! Ako'y nawawala! Nawawala sa isip ko pag nakikita ka! Diba? Ano sinabi ni Papa Sek kanina? Ni Papa Sek doon? Hindi nga niya kaya mag-English ng dire-diretso. Paano siya naging ready for presidential successions? Lakas, tama! Ako'y nawawala! Ay, nako. Nawawala sa isip ko pag nakikita! Ganun. Sa mga hindi ko nakakaalam, kanta ho yun ng Shackle. Nung bata ko kasi ako, uso pa si Shackle. Title ng song, Lakas Tama. Diba? Diyos ko naman. Sabi ni Sarah yan. Ito, papanood ko sa inyo. Ito yun, papanood ko sa inyo. Yan. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Iyon ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Konting clarification lang, ano? Kanina di ba tinanong natin si Papa Sek? Sabi natin, Papa Sek, pag si Papa Sek, Papa Sek doon, by the way, kaya na-feel ko kanina na kailangan ko ipaliwanag kung bakit ko tinatawag na Amy Lacson si Senator Amy Marcos. Nagulat ako sa sinabi ni Papa Sek, hindi ko in-expect, guys. Kaya na-feel ko parang kailangan ko magpaliwanag kay Papa Sek. Wait lang. Na-pressure ako, guys. Anyway, natawa ako doon kanina, Diyos ko. Sinabi niya na, sa mga nagsasabi na hindi anak ni Madam Imelda, si Senator Ivy, nakakabwisit kayo. Ay! Ouch. Natawa ako doon. Hindi ko kinaya, men. Kaya napapaliwanag ko, Papa Sek, wait lang. Nagjo-joke lang ako, inaasar ko lang kasi nabubwisit ako sa kanya. But anyway, damay tayong lahat eh. Damay tayong lahat tayo tinamaan. Anyway, balik tayo sa topic. Ito nga kasi mga kababayan, tulad ng sinabi kanina ni Papa Sek, ang karaniwang bati ko sa atin mga kababayan, ba't kayo nagagalit kay Sara? Lalo yung mga kakamping, no? Ba't kayo nagagalit kay Sara? Kayo yung bumoto dyan, 32 million kayo, di ba? Oo, totoo naman yun mga kababayan. Ako kasama ako doon sa 32 million na bumoto dito sa lokalokang to. Oo. Ako kasama ako sa sa 32 million na bumoto dito sa lokalokang to. Pero mga kababayan, alam naman nating lahat na binudol niya
yung mga taong bumoto sa kanya. Palagay nyo ba mga kababayan, yung 32 million na yun, solid pa? Hindi na. Hindi na solid yun. Ako nga nire-regret ko sana binoto ko na lang na Vice Presidente si Tito Soto eh. Budol eh. Budol ng budol, mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, kaya ako lang naman binoto si Sara and tulad ng sinabi ni Papa Segga doon, kaya ako siya binoto dahil siya yung in-endorse ni BBM. Siya in-endorse ni BBM. No more, no less. That's it. Yung mga kapamilya ko, sinabi sa akin yan, lalo yung nanay ko, yung tita ko, yung dalawang tita ko. Sabi niya sa akin, sigurado ba tayo kay Sara? Kasi yung tatay niya, bumabatikos na, aga-aga, bumabatikos na ngayon kay BBM pa nun. Kay BBM, tapos ngayon, boboto pa natin yung anak. Eh, syempre ako, iniisip ko, mga magkagalit naman yung parents, ganyan-ganyan. At saka siya yung in-endorse ni BBM at saka ni Aimee, di ba? Alam niyo mga kababayan, ito talaga, hindi aangat ang mga Duterte to national prominence kung walang Marcos sa likuran nila. Noong 2016, nandiyan si Aimee Marcos. Ngayon 2022, nandiyan si Bongbong Marcos na sumuporta sa mga Duterte. Kaya kayo mga Duterte, at titigas na mga mukha nyo, natawag-tawagin ngayon yung naglagay sa inyo sa national politics na adik, bangag, etc. etc. Kayo mga DDS, wala tayong pag-uusapang Duterte kung walang Marcos na bumuo sa kanila. Talk about biting the hand that feeds you. But anyway, tapos ibabalik nyo sa amin, ibabalik nyo sa mga loyalist na, si Tatay Digong nga nagpaklibing sa libingan ng mga bayan, etc. Huy, maghunos dili kayo. Kung walang mga loyalist na pinapakinggan ang mga rekomendasyon ng magkapatid na Marcos, walang boboto sa Duterte nyo. Walang boboto sa mga Duterte nyo. Lalo ngayon na wala nang boboto sa kahit kaninong Duterte. Wala, binudol nyo eh. Nagpakilala sila nung nakaupo na. Yung tatay, akala natin okay nung eleksyon. Nung nakaupo na, nagpakilala, si Raulo pala. Akala natin yung anak would be different. Binoto natin yung anak. Nung nakaupo na, mas si Raulo yung anak. Mas baliw. Baliw na nga yung tatay, mas baliw pa yung anak. Anak na diba? Talk about out of the frying pan and into the fire. So ngayon, di ba? Hindi na maulit yun. Once, it is my fault. Twice, it is yours. Third time, wala na. Wala nang third time. Stupidity na yun. Wala nang pangatlo. Last nyo na to. At kung yung 32 million ang pagbabasihan nyo, majority doon, mga loyalist, tsaka mga independent. Agree ako sa sinabi ni Papa Segga doon kanina sa live stream natin. Most probably, ang pinakamalaking boto na makukuha ni Sara Duterte sa 2028 is 5 million. It's consistent with the numbers. Well, hindi nyo pwedeng pagbasihan, mga kababayan, yung senatorial elections. Hindi nyo pwedeng pagbasihan yung senatorial elections. Alam nyo kung bakit? Kasi sa senatorial elections, 12 ang pinipili. 12 ang pinipili doon. So, ibig sabihin, kahit hindi mo gusto, kahit hindi mo naman siya type, pwede mong iboto. Kasi, nandun 12 ang kailangan mo . Pero sa presidente, at sa vice-presidente, isa lang. The competition is tighter. Sa senatorial, 1:12. Diba? Isang botante, 12 ang pwede niya iboto. 1:12. Sa presidente, hindi. 1:1. 1:1. So, kanino ko, tulad nga sinabi kanina ni Papa Segga doon, kanino kukuha ng boto itong si Sara Duterte? Sa mga kakamping? Mas, kung galit ang loyalista sa mga Duterte, mas galit sila. And that's already 16 million of the voting population. Totoo yun. Yung mga botante ng kakamping, it's consistent. 15 to 16 million. Consistent yan. Hindi nagbabago yan.
Which is also sad for the kakampings kasi ibig sabihin wala sila nakukumbinsi na sumama sa kanila. Consistent sila na 15 to 16 million. But anyway, tapos ang mga Marcos loyalist, assume na natin na nasa around 19 to 20 million. Oo. Base dun sa VP elections ni President Bongbong Marcos. Yung kay Aimee, hindi natin pwedeng gamiting basis. Senatorial elections pala ni Aimee no 2019, hindi itong 2025. Hindi natin pwedeng gamitin na reference itong kay Aimee. Bakit? Kasi yung kay Aimee, hindi lahat ng loyalist bumoto sa kanya. Case in point, ako. Hindi ako bumoto sa kanya. Pero may mga loyalista pa rin na bumoto sa kanya. Kaya siya nanalo. Kaya she barely scraped by the 12 million mark. So assume na natin na sa mga loyalist, assume na natin may mga 19 to 20 million na solid botante ng Marcos loyalist. So saan kukuha ng boto si Sara? Hindi siya makakakuha ng boto sa mga independent. Lalo sa independent. Kasi yung independent, iba sila mag-isip. Diba? Paano yung mga katulad ko na wala nang iboboto na Marcos sa 2028? Maghahanap ako ng iba. Kung sino yung i-endorse malamang ni PBBM. Pero syempre, pag-iisipan ko pa rin. Hindi naman kasi ako ganun eh. Hindi naman ako... O sige, INC at JIL. Sa INC, total population ng INC, 2 million. 2 million total population niya ng INC. JIL, hindi natin alam kung lahat yon boboto kay Sara Duterte. Pero mga kababayan, ang JIL, kasi di sila black voters eh. We know for a fact na merong mga INC at JIL na hindi Duterte supporter. I know that for a fact. KOJC, mahina yan. Mga nasa 50,000 lang yan. Maliit lang ang KOJC. So mga kababayan, saan nga kukuha ng boto si Sara Duterte? Wala siya ibang pagkukuha ng botos. Wala. Nga. Wala siyang pagkukunan ng boto. Yung yung boto lang ng tulad nga sabi kanina ni Papa Segga doon, Davao Region at saka Zamboanga Peninsula. That's it. Paano kapag kumarir? Kasi natuto ngayon itong Marcos administration sa pagkakamali na pagpili nila kay Toby Chanco. Paano kapag kumarir ang Marcos administration? As in, ang humawak ng kampanya ang humawak ng kampanya, sabihin natin na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Halimbawa lang, si Bilya naman siya. She can do that. Alam nyo ba na itong sa kampanya ni PBBM, si FL ang humawak? Itong kampanya niya ng 2022. Hindi si Aimee ang humawak. Si FL. Legit yan. No joke. Paano kapag si FL ang magiging campaign manager? O di mas may impact. Kasi may history na siya eh. Nakapagpanalo na siya ng presidente. Huwag na lang susugal itong si PBBM sa mga taong hindi niya kayang pagtiwalaan tulad ni Toby Chanco. Si Aimee lang ang bumuo ng unity team, tama ba? Si Aimee ang bumuo, pero akala nyo ba iisa sila ng kampanya? No. Hindi sila pareho ng kampanya. They're not. Magkahiwalay nga sila ng headquarters eh. Ang headquarters si PBBM sa Mandaluyong, katapat niya yung headquarters si Sara Duterte. Hindi sila pareho ng kampanya. Magkahiwalay pa sila ng pera sa kampanya. Yung budget nila magkahiwalay. Kasi, paano ko ba sabihin to? May inside info ako ba't magkahiwalay. Pero hindi ko na lang sasabihin kasi it's not my story to tell. Pero hindi sila magkapareho. Hindi sila yung pera nila, hindi magkasama yun. Magkahiwalay sila ng budget. But anyway, so yun. So, ready na raw si Sara maging presidente, guys. Parang di ako kumbinsido. Kasi, of course, ang basis niya,
Ang basis niya, mga kababayan, is the succession. Kaya tingnan nyo, napansin nyo nung nakaraan sa rally ng INC. Kumalat yung mga ganito. Yan. Kumalat yung mga ganito, waiting for her proclamation, President Sara Duterte, get ready VP Sara, President Inday Sara Duterte, witness history unfold, etc. etc. Bakit? Bakit, mga kababayan? Oo. Ba't kumalat to? Kasi ang gusto nilang mangyari doon sa INC rally, legit to legit. Kinumpirma rin kanina ni Papa Sec Lariga doon. Ang plano talaga nila is sa day 3 ng INC rally, magsusugod sila ng Malacanang. Totoo 'yun. Totoo 'yun. Bakit napigilan? Well, may info rin ako kung ba't napigilan, pero hindi ko na lang sasabihin, baka mag-goldagal ako. Oo, wala si Goldagal. Research na si Goldagal. Baka mag-Goldagal ako, guys. Wag na lang. Anyway. Kaya nga nakakatawa, mga kababayan. Nakakatawa yung nangyari doon sa INC rally. And tingnan nyo yung during the INC rally, mga kababayan, ikinakalat nila to. For example, si Orlando De Leon, yung retired general na DDS. Sabi niya, the constitutional successor of the president is the vice president. Itatak niyo sa utak niyo yan. May ganun. Inaano nila? Ikinakalat nila yung propaganda na tatanggalin si Marcos, si BBBM. Tapos ang papalit is the legitimate constitutional successor, di ba? Yun din sinabi ni Sara, di ba? Dito sa kanyang sa kanyang statement. First in line ako sa succession. Di ba sabi niya? Yun kasi yung pinapakalat nila. Oo. Ibig sabihin, mga kababayan, kinukondisyon na nila ang taong bayan na kapag nag-work, kapag umubra yung kanilang planong i-destabilize ang gobyerno, ang constitutional successor, si Sara Duterte, wala kayong choice. Wala kayong choice. Wait lang. Pag naging ganun ang sitwasyon, halimbawa lang naman, push comes to shove. Tingin nyo ba tatanggapin ng taong bayan si Sara Duterte? Kapag persahang tinanggal si PBBM, sigurado ako, mga kababayan, sigurado ako na si Sara hindi tatagal yan na presidente. Baka isang araw lang yan. Baka isang araw lang yan. Hindi tatagal yan. Magkakagulo. Kasi, imagine, mga kababayan, yung mga botanteng 16 million na mga kakamping. Mangunguna yan. Mangunguna yan sa mga rally-rally po. Tama ka dyan, BJ Cans. Yan din ang sinasabi ni Vic Rodriguez, constitutional succession, etc. etc. Bakit yun ang sinasabi nila? Gusto kasi nilang i-justify, mga kababayan, yung extra-constitutional na pamamaraan nila para tanggalin si PBBM. Gusto nilang bigyan ng color of legality yung plano nila na tanggalin si PBBM. Extra-constitutionally. By the way, mga kababayan, sa ating pong konstitusyon, walang caretaker of the country. Walang ganun. Wala akong nakasulat sa ating konstitusyon na pwede mong tanggalin ng presidente by virtue of the military of a coup d'etat. Walang ganun. Walang ganun. Ganun lang ang nangyari noon dahil nung unang panahon, mas madaling mauto ang mga Pilipino at walang social media na kumukontra sa narrative ng mga dilaw. Ngayon hindi na. Hindi na kontrolado ng dilaw ang naratibo. Hindi na rin kontrolado ng DDS ang naratibo. Wala na. Ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, mga kababayan, is literally a free market of ideas. As in literal. Free market of ideas. Maniwala ka kung gusto mo. Kung ayaw mo, hindi. Di doon ka sa kabila kung ayaw. Ganun. So, kung maupo si Sara Duterte, agree ako sa sinabi ni Jesus Palsis. Sabi ni Jesus Palsis, hindi papayag ang mga kakamping at dilaw dyan. Diba na siya, diba, kay Sal Panelo na nagdidebate sila? Hindi papayag. Sure ako dyan. Alam niyo, pag nangyari yun, baka makisama pa ako sa mga kakamping at dilaw na makipag-rally dyan sa EDSA. Kasama ako sa rally. Ibagsak ang rehimeng Duterte! Kasama ako dun. Baka sumama pa ang mga loyalist. Alam niyo, mga kababayan, kung bakit? Ito na yung totoong unity. Ito na yung totoong unity.
Legit. Magsasama ang mga loyalist at mga dilawan para ibagsak ang mga Duterte. Maniwala kayo. Kaya wala nang Duterte na makakaupo. Last na to ni Sara. Last na to bilang vice presidente. Wala na. Last na niya to. Wala na Duterte uupo in the future. Kaya mga kababayan, napakahalaga sa kanila ngayon na kontrolin ng gobyerno. Bakit? Si Sara, meron pa siyang sinabi. Kanina lang, sabi niya. And binring up ko to kanina sa kwentuhan namin nila Papa Segga doon tsaka ni Takeru Miyamoto. Pinag-usapan namin to kanina. Nagsabi kasi si Sara na si PBBM daw ay maraming impeachable offenses. Marami daw siyang impeachable offenses. O, yun ang sabi ni Sara Duterte. O, panoorin nyo to guys. O, wait lang. Ayan. My personal knowledge na sila ang may control. So, ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Saldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang... So, wait. Kung meron siyang personal knowledge na si Saldico at si Martin Romualdez ang nagko-control ng budget, ba't hindi pa siya mag-file ng kanyang judicial affidavit at unahan na niyang mag-file ng kaso laban kay Martin Romualdez? Bakit hindi ka humarap sa ICI? Alam niyo, patawa na lang itong mga sinasabi ni Sara Duterte. Galawang bobo talaga eh. Alam niyo, sabi nga sa akin na misis ko one time, sabi niya, alam mo love, may na-observe ako. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, alam mo yung salitaan ng mga DDS at saka mga salitaan ng mga DDS politician tulad ni Sara Duterte. Alam mo, tailored talaga siya para sa pangmasa. Yung tipong hindi mo na iisipin. Pag nagsalita siya, wala nang pag-iisip na kasama. Ganun na lang. O, parang yung trust me bro, ganun siya eh. Ganun daw sila magsalita. Kaya daw siguro mabilis kumalat. Kasi kahit yung mga taong kalsada, yun din yung di naman taong kalsada. Paano ba? Kasi yung messaging nila, hindi kailangan ng paliwanag. Pag nagsabi sila na, nakita ko na corrupt siya. Simple nga naman, di mo kailangan magpaliwanag. Diba? As opposed daw sa kabila sa Marcos administration, kapag sumagot, kailangan mo paliwanag yung sagot. Syempre, kung ordinaryong tao ka lang naman, tapos busy ka, marami kang ginagawa, or hindi naman naaarok, or hindi naman naiintindihan yung mga proseso ng gobyerno, doon ka na lang sa kwentong tamad. Diba? Kasi kapag hindi naman iisipin ng ordinaryong tao yung inconsistency ng date. Hindi naman niya iisipin yung proseso ng budget. Hindi naman niya iisipin yung mga ganung bagay. So mas madali daw para sa mga DDS na kumapit yung chismis. Kasi sobrang simple lang niya. Sobrang simple lang. Walang kailangan paliwanag. Martin Romualdez, siya may control ng budget. No. Kailangan ba mapaliwanag yun sa ordinaryong tao? Siyempre hindi na. Para sa kanya, yun na yun. Ganun daw kasimple. So, kailangan daw, genius talaga tong misis ko eh. Kailangan daw yung messaging ng administrasyon, ganun lang din kasimple. Sara Duterte, tanga. Ganyan kasimple. Tanga mo kasi Sara, di mo naintindihan paano gumawa ng budget. Ganun. Ganun lang din daw dapat kababaw. Nasaya mo sila magpaliwanag on their own. Diba? Hayaan mo sila magpaliwanag. Oo. Natawa ba kayo doon? Kasi ganun daw kababaw eh. Genius talaga itong misis ko. Alam niyo, promise. Oo. Genius talaga yan. Ganun yung sinabi niya. Dapat mga ganun lang kasimple. Ang bobo mo, Sara, hindi mo naintindihan yung budget. O di, ngayon, sila ngayon ang kailangan magpaliwanag. Paano ba tumatakbo ang budget? Di ba? Ganun.